Sa larong ito, may posibilidad daw na mabalian. Sagad sa buto, sakit. Ito ay arm wrestling o kung sa Tagalog, bunong braso. At may mga nakilala kami na hindi raw uurungan ng larong ito. Sa video makikita ang dalawang kalahok sa arm wrestling na talaga namang umaatikabo. Ang isa na paakyat pa nga ng mesa. Sobrang intense naman yan. Ang tanong, may lumagutok din kaya na buto sa dalawang ito? Ang video ay nangyari dito sa Pasay City. At ang mga bida, ang dalawang binatang sina Floyd na mas kilala bilang Batang Halimaw at si Fahad na isang Batang Pasay. Sa simula ng video, kalmado pang dalawa hanggang sa nagsimula na ang bunong braso. Pero bakit nga ba ganun na lang ka-intense ang laban ng dalawa? Ang tinagurian palang Batang Halimaw na si Floyd, dayo lang pala nung araw na yon sa Pasay. Naguna po ako ng champion doon po sa lugar namin, Nueva Ecija. Sa edad na 13, nagsimula na raw siyang maging interesado sa bunong braso. 2023 po, nag-training na po ako. Nakikita ko po sila nagte-training. Nakikisama-kasama lang po ako dati. Tapos, inaya po ako ng utol kasi tinuruan niya po ako ng mga technique. Ngayon, lumalaban na siya sa iba't ibang lugar. Kaya po ako binansagan na Batang Halimaw kasi po halimaw po ako pumalo sa mesa. Meron din pong malalaki po sa akin tapos natatalo ko po sila. Si Fahad, 25 years old, kilala din bilang arm wrestler, siya raw ang #1 lightweight player sa Pasay. Nung 2024 na, nanood ako sa YouTube, wala naman kasi akong coach eh. Baga sarili ko lang. Kung track record daw ang pag-uusapan, may mga panalo na rin siya under his belt. Nagkaroon ako tournament, 4 sa North Caloocan na champion, first place. Kamangha-mangha at kahanga-hanga, pinasuan sinera at humiliti sa interes ng online universe. Pero bakit ka ba nag-viral ng mga video ito? Samahan niyo akong himayin at alamin ang mga kwento sa likod ng mga viral video at trending topic dito lang sa... Dami mo alam, Kuya Kim! At dapat, kayo rin. Dating ASPI na pakalat-kalat sa kalsada, ngayon ay bumida na sa harap ng kamera. Nagkataon lang kailangan nila talaga ASPI at si Pia talaga yung napili. Tsaka babae kasi si Pia. Maliit na nilalang sa tubig kapag sa balatboy dumikit, lintik kung kumapit. Nyo, tanawa na sa kong pagbirahat. Bata na puwing ng linta. Hindi boxing, hindi wrestling, simpleng bunong braso pa lang yan. E ba't kanyang ka-intense ang labanan? Bawal ang pikunan, ha? Ang bunong braso o arm wrestling ay hindi lang isang katuwaang laro sa kalye o paaralan. Ito'y unti-unti na rin kinikilalang sport sa Pilipinas, lalo sa mga lokal na paligsahan at kompetisyong pampalakasan. Ginaganap ngayon yung mga tournament almost monthly. Usually, pag mga pesta, may mga invitational na ginagawa. Pero initiative na rin ng mga organizer, may mga kanya-kanyang division yan. From lightweight, middleweight, hanggang heavyweight. Ang premyo ay mula 1,000 pesos hanggang 5,000 pesos depende sa organizer. Ang bunong braso ay hindi tukol sa lakas, kundi kailangan din ng neuromuscular coordination dahil ang technique at tamang timing ang sikreto para manalo sa laban. Ang muscles involved sa bunong braso ay hindi lang biceps. Kasama dito ang brachialis pronator teres, deltoids at forearm flexors. Dami mo alam, Kuya Kim! Matapos ang 3 rounds, hindi nabigo ang Batang Pasay na si Fahad dahil siyang nagwagi sa laban nila ng Batang Halimaw. Ako yung representative ng Pasay Top 1 lightweight eh. So hindi ko pwedeng ipatalo yung lugar ko. Malakas po talaga po si Fahad. Ganun din po talaga, may natatalo, may nananalo. Ang magandang balita, wala na isa sa kanilang nabalian ng buto. Kasama ko ngayon si Calvin, isang batikang arm wrestler sa Pilipinas. Siya ang former top 1 middleweight hammer holder sa Pilipinas pagdating sa arm wrestling. Ilan ang mga natalo mo sa arm wrestling?
Siguro po sa dami pong competition, marami na po. Iba-iba yung lugar po kasi yung nakakalaban namin. Depende pa po sa tournament kung national or local. Meron din po tayong international. Ngayong araw, hahanap tayo ng kakasa sa labanan at matatalo si Calvin sa bunong braso. Let's go! Kasama ko tong dalawang kaibigan natin na si MJ po, Christine po. mga athlete sila. Handa ka bang makalaban itong dalawa? Isa-isa o Hindi, dalawa. Kaya? Ready na kayo? Isa, dalawa, tatlo, go! Tira! Oh! Kaya na yan, kaya yan. Sige, sapahan mo. Gamitin mo yung bigat na katawan mo. Sige na, sabihin mo. Okay, 3, 2, 1, go! Ayan na! Okay. Takbo! Ayan na! Hop! Ay! Naku, sayang! Sayang nakahanda na yung 10,000 ko! Sayang! Kaya niyo mo lumaban sa bunong braso. Isang tao lang kalaban niyo. Let's see. Okay, let's go. Teka lang, medyo mahaba yung kuko nito. Pwede ba palit kayo? Walang kukuha na. Yan, okay. Isa, dalawa, tatlo, go! Oh, medyo nahirapan si Calvin. Ito na. Hop! Medyo, naku, hindi dikit. Ito na! Ito na! Ready? Ready, set, go! Ay! Sayang, naka-ready na yung premyo ko para sa inyo. Pero safe nga ba sa mga manlalaro ang sports na to? Ideally safe siya as long as yung criteria or yung requirements na hinahanap sa'yo is natutupad mo. You're well-trained, stable yung lahat ng areas mo. At the same time, you're able to compete. Ang common injuries doon is yung standard natin na sprains or strains. Bukod doon, madalang mangyari pero hindi imposible is yung fractures. Magkasing halaga ang training at yung strengthening na exercise o yung pagbubuhat mismo, tsaka yung stretching. Katulad ng ibang laro, sa bunong braso ay pwedeng maging intense ang labanan. Pero umapaw man ang emosyon, dapat ay sport lang. Ang pinakamahalaga sa lahat, umuwing safe, panalo man o natumbang luhaan.